Sige, wait lang tayo ng kaunti bago tayo. Time check out 2:01. Sige, habang naghihintay tayo, i-share ko muna yung list ng mga lessons for the whole year. So, gagawin natin siya every Saturday, 2 p.m. Unless Kinder ay gagawin natin siya every Saturday. So, this ngayon ay ang pag-aaralan natin ay General and Special Redemption. Next Saturday, yung attributes na scripture, authority, clarity, and sufficiency. After nun, sa third lesson, Trinity. Father, Son, Holy Spirit. Fourth ay yung attributes ng Panginoon at ang kanyang sovereignty. So, panglima ay creation and creation of man. Kung paano siya kinrate ng Diyos at yung pagiging image bearer. Anim, yung fall ng tao sa kasalanan. Tapos, ano yung mga kalagayan after the fall ng mga tao. So, yun yung foundations, part 1. Tapos, part 2, gospel. So, yung seventh lesson ay the Father and the gospel. So, ano yung kinalaman ng Diyos Ama specifically sa gospel. So, pang-8, si Christ naman, yung kanyang pagiging incarnate, be fully God, fully man. Ang siyam, yung work ni Christ bilang mediator, and yung prophet priest-king. Tapos, pang-10, yung work of Christ specific sa kamatayan niya sa cross. Tapos, pang-11, role ng Holy Spirit sa gospel. Part 3, application naman to ng salvation. So, regeneration, conversion. 13, justification by faith. 14, sanctification. 15, adoption. 16, assurance naman ng salvation. Part 4, ay doctrines of grace. So, sinama ko siya dito para magkaroon tayo ng specific topic na mauulit-ulit. No? So, total depravity, unconditional election, particular redemption, or ang word ng iba, limited atonement. 20, irresistible grace. 21, perseverance of the saints. Yung part 5, so 22 hanggang mahaba, 22 hanggang 31 ay number 1, what is the church? 22 rather, what is the church? 23, marks of a true church. 24, offices, elders and deacons. 25, preaching and teaching. 26, baptism. 27, Lord's Supper. 28, church discipline. 29, Lord's Day and corporate worship. Lesson 30, church government. Lesson 31, yung church bilang confessional at creedal. Part 6, buong taon ito. Part 6, lesson 32, yung worship.
33 evangelism, 34 prayer life, 35 fellowship, 36 stewardship, ang time natin, talents natin, 37 stewardship ulit, pero ng ating mga resources. 38 pastoral care and visitation. So, mga mandates yun sa mga sa church. Part 7, ito yung last. Spiritual formation. So, personal to. So, the law of God and Christian obedience, Christian liberty, marriage, being a Christian at home, sa mga parents, bilang mga anak. 43, work, sa vocation. 44, fruit of the Spirit. 45, money, contentment, and generosity. 46, providence of God, sufferings at trials. 48, death and eternal destiny. And 47 pala yun. 48, lastly, living coram Deo. So, how do we live before the face of God? Sige. Wala na tayo. Hello, si Aileen, JM, Ate Angel, magandang hapon po. Si Opet, magandang hapon. Yvonne, hello Yvonne. Start tayo ng 2-2. Exactly 2-2. Ayan, sige, start tayo. Magandang hapon ulit. Let's open with prayer. Mga kapatid, let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa Saturday afternoon na pwede kami mag-aral kahit kami magkakalayo. Salamat Panginoon dahil ito po ay pribilehiyo at ito po ay paraanan mo at pagpapala mo sa amin. Hiling ko po, Panginoon, na ito po makatulong sa amin sa pagbabalik-aral sa mga foundational truths na dapat namin maintindihan bilang mga mananampalataya. At hiling ko, Diyos, ang ilang mga kapatiran,
ng mga covenant members sa ERBC makasama namin ngayon. At ganoon din ang personal na inimbita ng mga miyembro na nila ay makakatulong ito sa kanila. Hiling ko, Diyos, ang pagpapala mo sa pag-aaral namin, bigyan mo kami ng maganda internet signal, ganun din na reception sa mga matututunan namin. Hiling ko po ang lahat ng ito at pinapasalamat sa pangalan ni Jesus. Ayan, sige, magandang hapon ulit, brethren. Yung first topic natin ngayon, so ito yung lesson 1. Ang first topic natin ay general at special revelation. So ito yung first of the 48 na pag-aaralan natin. Ang plano natin dito, yearly, ay ulit-ulitin natin siya. Para tayo ay same page sa mga foundational doctrines. Hindi na natin siya gagawin sa Bible class, makapag-focus tayo sa Bible class sa mga mas malalalim na pagtuturo. So, sige. So, ang pinaka-topic natin ay general at special revelation. Una-una sa lahat, i-define muna natin. Anong ibig natin sabihin sa revelation? Kailangan maging malinaw sa atin to. Ang revelation ay pagpapakilala ng Diyos. Yung pinaka-basic. Pagpapahayag ng Diyos. Ibig sabihin, may tinuturo yung Diyos tungkol sa sarili niya na hindi natin malalaman kung hindi niya sasabihin. So, ang word na revelation sa Bible, for example, yung last book, sinulat ni Apostle John, pinamagatan itong revelation. Ang Greek word doon ay apocalypsis. No? So, gusto natin bigyang linaw, yung revelation ay hindi tungkol sa tao na na-discover niya yung Diyos. That's not the definition. Hindi ito tao na pinilit niyang hanapin yung Diyos, na inimbestigahan niya, siya ay nag-isip sa sarili niyang isipan, and after his investigation, after his search, he discovered God. Hindi yan ang revelation. Ito ay tungkol sa mapagbiyayang pangunguna ng Diyos para ipakilala yung sarili niya sa mga nilikha na hindi nila magagawa kung hindi niya pangungunahan. That's revelation. So, bakit ganito yung definition at understanding natin ng revelation? Dapat natin maintindihan kung sino yung Diyos at kung sino tayo. Sino yung Diyos at sino tayo. So, why is revelation necessary? Ang dahilan ay dahil ang Diyos ay infinite. Siya ay eternal. Siya ay spiritual. Samantalang ang mga tao ay finite. At after the fall, fallen. Ibig sabihin nito, hindi natin kayang maintindihan at hindi natin kaya makilala yung Diyos sa sarili lang natin na pag-discover. We are so different from God to the point na we cannot know God apart from God. Kailangan natin ng revelation. Siya mismo yung magsasalita. Siya mismo yung gagawa ng paraan para maintindihan natin siya. Makilala natin siya. So, lahat yan, specifically na, no? Hindi natin kayang maintindihan yung Diyos. Katulad ng ang description dito ng mga theologians ay sinusubukan tayong intindihin ng langgam. Parang may panahon ba na mangyayari na yung isang langgam,
Ito, may langgam na dito. Yung maliit na langgam, susubukan niyang intindihan kung ano yung, kung sino ako, kung ano yung sinasabi ko. It's impossible. Walang kakayanan yung langgam na umintindi na human language, yung complexity ng pagiging tao. Pero yun ay creature sa creature. No? Isang langgam na creature, sa isang taong creature, pero ang laki na ng agwat. Paano pa kung tayo sa Diyos? Sobrang laki ng agwat. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay walang hanggan. Hindi natin siya kayang maintindihan sa sarili natin. Kaya, kung hindi magpapakilala yung Diyos sa sarili niya, the human reason cannot rise to a true knowledge of God as creator, judge, and especially redeemer. No? Ina-assume to ng scriptures na para makilala talaga ang Diyos, kailangan niyang magsalita. Kailangan siyang merong gawin. Kailangan niyang manguna. Sabi ng Job 11:7, can you find out the deep things of God? Can you find out the limit of the Almighty? Sabi ng Isaiah 55, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher from the earth, than the earth, so are my ways higher than yours, my thoughts than your thoughts. Ina-assume ng scripture na kung hindi magtuturo ang Diyos, hindi siya magre-reveal, hindi natin siya maintindihan. Therefore, kapag nag-reveal ang Diyos, ito ay initiative niya, ito ay gracious, at ito ay walang error, walang pagkakamali. Ang revelation ng Diyos, pag nagpakilala siya, ito ay walang pagkakamali. Now, magkakamali tayo ng interpretation sa mga nireveal ng Diyos. We can go wrong. Pero kailangan natin patunayan na yung misunderstanding na yun ay hindi dahil sa may maling sinabi yung Diyos. O hindi mali yung pagkakaintindi na. Mali yung ating reception. Hindi pa lang, I believe, familiar na kayo dun sa game na bulungan. Kunyari, may 10 mga tao, tapos yung una, bubulungan sila ng isang salita, tapos ipapasa hanggang dulo. So yung unang nagsalita, tama yung pagkakasabi niya. Kaya lang, nagkakaroon lang ng problem pagdating na sa dulo, so ika-10 tao, ano na siya? Siya ay ibang-iba na dun sa unang sinabi. No? Pero ano yung problema dito? Ang problema, kapag nagkamali hanggang dulo, ay dun sa nakarinig. Mali yung kanyang pagtanggap. Mali, may misunderstanding siya. No? Pwede rin naman na mali yung pagkakasabi noong nauna. Pero when it comes to God, sa usapin ng Diyos, pag nagsasalita yung Diyos, wala siyang mali. Wala siyang problema. No? Perfecto yung pagkakasabi ng Diyos, perfecto yung paraan ng Diyos. Pero tayo, we can interpret it wrongly. Dalawa yung reason kung bakit mali interpretations natin. Una, dahil finite tayo, probably sa ating kahinaan bilang creatures. Pangalawa, mas grabe ito dahil sa ating sins, dahil sa ating mga kasalanan. So, kailangan maging malinaw tayo doon. Bakit? Kasi kailangan natin yun na maging malinaw dahil para hindi natin sisihin yung Diyos para sa mga doctrinal errors. So pag tinanong ngayon na bakit iba-iba yung doctrine, bakit iba-iba yung paniniwala, bakit iba-iba yung religion, kahit sa mga true religions, sa mga tamang religion, bakit ba iba-iba? So, una sa lahat, hindi Diyos yung mali. Isa sinabi niya, iba-iba yung pagkakaintindi. So,
pwede nating makita na meron tayong iba-ibang pag-intindi creaturely, may place God, pero ganun din sinfully. Pero never ang Diyos ang problem sa kanyang revelation. So, kailangan natin protektahan ng Diyos mula sa na hindi siya sisihin sa doctrinal errors. Kailangan din natin ito na maintindihan na may authority lang yung sinasabi at pinaniniwalaan natin so long as consistent siya sa nireveal ng Diyos. So long as consistent siya sa nireveal ng Diyos. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo ng paniniwala, iba-ibang paniniwala sa nireveal ng Diyos, pero yun ay magkakapantay. Hindi, may isang tama doon sa mga paniniwala. Ganun din, kailangan natin makita yung revelation na to bilang act of grace. No? Kailangan natin ito makita bilang biyaya. Bakit? Kasi hindi naman obligasyon ng Diyos na magpakilala at magsalita. Ang Diyos ay self-sufficient. Ang Diyos ay contrary sa mga false belief na nalulungkot yung Diyos kaya gumawa siya ng tao. Hindi totoo yun. Ang Diyos ay triune. Pag-aaral natin sa third lesson. The Father speaks to the Son speaks to the Spirit, and the Spirit speaks to the Father. May perfect communion ng Father, Son, Spirit. Therefore, hindi na kailangan makipag-usap, hindi na kailangan i-reveal yung sarili niya, pero dahil sa grace niya, dahil sa biyaya niya, nagpakilala siya. Nakipag-communicate siya sa mga tao. Therefore, kapag nag-reveal ng Diyos ng sarili niya, act yun ng mercy. Hindi yun obligation. Hindi natin pwedeng i-demand sa Panginoon, kausapin mo, o Panginoon, bakit itong mga tao ko ay hindi kinakausap. No? By the way, lahat ay kinausap niya. No? Yun yung titignan natin sa unang revelation, general revelation. Pero kahit wala yun, kunyari walang Bible, walang general revelation, prerogative ng Diyos yun. Hindi natin siya pwedeng sisihin na hindi siya nagpahayag dahil hindi natin yung karapatan. May karapatan ng tao na kausapin siya ng Diyos. Therefore, kapag nagsalita siya, grace. Grace. Biyaya. No? So, general revelation. Tungayan natin ito. Ang general revelation, ito yung pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng mga natural means. Ito yung creation, ito yung providence, ito yung conscience natin, moral awareness natin, human reason natin. Pinakilala ng Diyos yung sarili niya through this. Ito yung sabi ng Psalm 19. Sabi ng Psalm 19. Heavens declare what? The glory of God. The glory of God. Heavens, nag-preach. Anong pinreach ng heavens? Glory of God. No? Yun ang ginawa niya. Heavens, nag-declare. Heavens, ang dineclare ng heavens, ay ang glory ng Diyos. And the sky above proclaims. Yung proclamation na yun, pareho yan itong declaration. No? Preaching ulit. Yung heavens, nag-preach tungkol sa glory ng Diyos. Yung sky, nag-preach ulit ng kanyang mga ginawa. Kailan? Kailan nag-reveal ang Diyos? According sa Psalm 19, sinabi ay day to day, araw-araw. Araw-araw daw ang ginagawa ng Diyos, nagsasalita siya. Siya ay speaking. Kailan ulit? Night to night. Araw-araw, gabi-gabi, anong ginagawa? Pours out. Preaching yan. Declaration, pouring out, proclamation.
Reveals. Pareho ulit. Anong nire-reveal ng night to night? Knowledge. Ang heavens, ang sky, araw-araw, gabi-gabi, nagsasalita ang Diyos. Sa pamamagitan ng ano? Ito ay general revelation. No? Pero, nangangaral ang general revelation tungkol sa Diyos nang walang salita. There is no speech, there are no words, whose voice is not heard. So, non-verbal revelation ito. Pero, kahit walang salita, their voice. Sino yung there dito? Yung heavens. Sino yung there dito? Yung sky. Yung araw-araw, gabi-gabi, no? Goes out through all the earth. Their words. Sino yung there? Yung heavens. Sino yung there? Ito, yung sky. To the end of the world. In them, He has sent a tent for the sun. Yung them na ito, yun ulit. Which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. It's rising from the ends of the heavens, its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. So dito sa Psalm 90, very clear. Napaka-clear. Napaka-clear na yung general revelation ay binigay ng Diyos na alam ng lahat ng tao. Alam ng lahat ng tao. Walang taong hindi nakakaalam tungkol sa Diyos. Dahil nagsalita ang Diyos through creation. No? Romans chapter 1, verse 18 hanggang 20. The wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. So ano yung sinusuppress nila? The truth. Since what may be known about God is plain to them. So meron daw mga kaalaman tungkol sa Diyos na malinaw sa kanila. No? Ito yung mga kaalaman tungkol sa Diyos na sinusuppress nila. No? Because God, bakit daw malinaw sa kanila? Yung kaalaman tungkol sa Diyos. Because God has made it plain to them. Diyos yung gumawa. Nagpakilala, no? Paano ginawang plain ng Diyos yung truth na sinusuppress ng wicked? Paano daw yun? Verse 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, so ito yung ano yung invisible qualities na yun? Specifically, eternal power and divine nature. So, power and existence. Itong divine invisible qualities daw na to ay alam. So, ito yung truth na sinusuppress. Ito yung pinakilala ng Diyos, made it plain. Itong God's invisible qualities. No? Mula daw creation, they have been clearly seen. Malinaw daw. Malinaw daw. Being understood, paano daw ito naiintindihan? Paano paano ito na-understood? Paano ito made plain ng Diyos? From what has been made. Creation ulit. So from creation, nagpakilala yung Diyos na alam ng lahat na siya yung umiiral, mag-exist, at siya yung makapangyarihan, at yun yung sinusuppress ng mga wicked. So dahil plain ito, at understood ito, alam ito ng tao, therefore alam nila yung kanilang sinusuppress, so that people are without excuse. Walang anong tao. Walang dahilan para sabihin na, ano yan, hindi naman nagsalita ang Diyos, hindi naman ang pinag-usap, wala naman siya sinabi. Oops, wait lang, hindi totoo yan. Nakipag-usap ang Diyos sa inyo. No?
Ganon din sa Romans chapter 2, hindi ko na nilagay dito, pero yung Romans chapter 2, binigyan ng Diyos ng moral law ang tao sa kanyang puso para alam niya yung kautusan kahit na walang special na revelation. So anong ibig sabihin nito? Ang general revelation ay witness ng Diyos tungkol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng creation at sa pamamagitan ng human conscience. Ito ay universal. Ibig sabihin, lahat ng tao alam ito. Lahat ng tao na buhay, kilala ang Diyos. Alam na may Diyos. Ang pinapakilala ng general revelation ay existence ng Diyos, power ng Diyos, wisdom ng Diyos, at ang moral order. Ibig sabihin, walang excuse ang tao sa harapan ng Diyos. Dahil nagsalita siya. However, itong general revelation na to ay hindi ito nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Hindi ito nagtuturo tungkol sa kaligtasan. Ang pinakikilala nito ay merong Diyos na umiiral kung kanino tayo mananagot. Pero walang makakapagsabi na sila ignorant tungkol sa Diyos. Ito. At dahil fallen tayo, sinful tayo, ang sisi ay binibigay lahat sa Diyos. Kapag tayo ay nakakatanggap ng revelation na ito, ibig sabihin, nadidistort natin yung tinuturo sa atin ng Panginoon through general revelation. Instead, yung general revelation na yun ay magdala sa atin sa tunay na Diyos. Maglilid ito sa corrupted religion, false gods, or suppressed knowledge of God. No? So, bakit ang daming religion, no? Bakit iba-iba yung religion, tapos maraming mga false religion? Ang isang reasoning nun ay dahil una, alam ng tao na may Diyos, pero ayaw niya itong kilalanin. Ayaw niyang kilalanin yung tunay na Diyos, nakokorap ito ng kanyang sinfulness. No? So, lahat ng tao alam na may Diyos in our hearts, in our minds, pero sinusuppress yun. Ano nangyari? Worship yung false gods. Gumagawa ng mga false gods. Gumagawa ng mga gods out of creation. Sa ancient Near East, dati pa, ang daming Diyos ng Egypt, ang daming Diyos ng Canaan, ang daming Diyos ng mga Philistines. May mga kanya-kanyang territorial gods. May Diyos ng araw, ng buwan, ng gubat, ng bundok, ng ilog, ng lupa, ng bituin, ng panahon, ng apoy, ng tubig, at kung ano-ano pa, iba-iba. Yung iba-iba yung sinasamba. Pero yun mismo yung sabi sa Romans 1, you worship yung creation, falling short of the true Creator. No? So, ito yung reason kung bakit may false religions. Kilalanin yung tunay na Diyos. No? So, sa view ni Calvin, ang general revelation ay nagpapakita ng biyaya ng Diyos, pinakilala niya yung sarili niya, pero pinapakita rin ito yung human depravity. Kasi tinitwist yung knowledge of God doon sa general revelation. So napunta na tayo sa pangalawa, sa special revelation. No? Sa special revelation, ito ay tungkol sa particular na saving disclosure ng Diyos sa redemptive history. Of course, supremely express ito sa Panginoong Jesus. Yung ginawa ng Panginoong Jesus, walang sinulat si Jesus sa sarili niya, pero meron siya mga apostles na permanently sinulat niya sa scriptures yung ginawa at buhay at persona ng Panginoong Jesus. No, so ito yung special revelation. Binigay ito sa specific times to specific people at ito ay disclosure ng Diyos para sa salvation.
ito ay pangkaligtasan. Sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. No? Pinakilala ng Diyos Anak, ng Panginoong Jesus ang kanyang Ama. May iba pa tayong mga texts dito. For example, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sinabi dito, all scripture is breathed out, by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped in every good work. No? Ang sinabi ni Apostle Paul na God breathed, na binigay ng Diyos, especially for salvation, sa verse 14, tapos sanctification, verse 16 to 17, ay alin? Yan ay all scriptures. Ang buong Biblia. Specifically, ito ay Old Testament pa lang, di ba? Pero pinapatunayan natin ang New Testament ay tinuturing din na scriptures. Therefore, kabilang ang New Testament na breathed out by God. No? Hebrews chapter 1, ganun din. Sa Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, sabi doon, long ago, ito yung sa Old Testament, at many times and many ways, many times, ibig sabihin, iba't ibang panahon, many ways, ito yung dreams, visions. So basta iba-iba ito, many ways, theophanies, meron pa dyan ng mga angels, ginamit ng Panginoon. Yeah. Angels. Many ways, iba-iba yung paraan para kung paano nagsasalita yung Diyos. God speaks many times, many ways, long ago. No? Kanina doon nagsalita, to our fathers, through the prophets. No? So, pero may sharp na pagkakaiba. Sinabi, but in these last days. So, kailan yung last days? Ang last days ay yung dumating si Jesus. Dumating na ang Panginoong Jesus. So, tayo ng Panginoong Jesus, yun na ang huling araw. Dumating na mga huling araw. Specifically, no? Nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, siya na yung umakyat sa Ama. Ang description ng mga apostles sa last days ay hindi future. Hindi sa future pa nila. Yung sinasabi nila, in these. Sabi niya, ngayong mga last days na. No? So important itong word na ito, these. Diba? In these last days, sabi niya, ngayon na yun. Kailan daw siya kailan nagsimula ito? In last days. Ano nang ginawa ng Diyos? Ito yung He, Diyos yan, God. God has spoken to us. Sinong us? Mga nabubuhay sa last days. Ano daw ang ginawa ng Diyos sa pagsasalita? By His Son, through Jesus Christ. So ito, syempre yung kay Jesus Christ, ito na ay sa New Testament. Yung written ng mga apostles. No? So, ang special revelation, included dyan yung mga iba't ibang paraan. Prophets, covenant events, for Abraham, Isaac, Jacob. Lahat yan, special revelation. Pero ang peak, ang tuktok ng lahat ng revelation ng Diyos ay si Jesus. Ang Panginoong Jesus. Yung person and work na. At yung person and work na Christ, sinulat siya sa New Testament as prophesied sa Old Testament. No? Therefore, kaya sabi na ni Apostle Paul, all scripture is breathed out by God. Ito na yung pinapatungkulan niya. No? So, anong characteristic nito special revelation? Ito ay specific at ito ay propositions. Ibig sabihin, mga salita talaga siya. Kasi yung general revelation, walang salita. No voice. Pero may tinuturo. May pinapakilala. Pero dito sa special revelation, may voice. May words. May languages. Ano yung nare-reveal ng language na yun? Mga katotohanan tungkol sa karakter ng Diyos. No? Tungkol sa gawa ni Kristo, tungkol sa
kaligtasan. At yun ay necessary for saving knowledge of God and redemption. At yung saving knowledge na yun, pag yun ang katotohanan kay Christ, yun din ay authoritative at normative para sa Christian faith at Christian life. At dahil tapos na yung canon of Scripture, sarado na siya 66 books. Doon na nakapaloob yung ating pananampalataya bilang mga believers after the apostles. Tapos na yung mga apostles, patay na lahat ng apostles. Pero saan sila nagtuturo ngayon? Sa Scriptures. Sa pamamagitan ng Scriptures. Kaya sabi ng Confession of Faith natin, hindi ko pala nalagay dyan, pero ito, sabi ng Confession of Faith. Scripture is the only sufficient and infallible rule of all saving knowledge, faith, and obedience. Ang kasulatan lang ang sapat, sigurado, at hindi nagkakamali na magsasutulot ng salvation. Pananampalataya at pagsunod. Pero ganun din, itong revelation na ito, hindi natin kaya maintindihan ang sarili natin, kaya kailangan natin ang Holy Spirit. Holy Spirit ang magbibigay ng clarity, kaliwanagan sa ating mga isipan para maintindihan natin alin yung revelation. So, kailangan natin i-distinguish no? Ang revelation ay iba sa illumination. So, ang revelation ay pagpapakilala ng Diyos objectively, general, sa creation, savingly, sa Bible. So, yung revelation, latag na. Ang kailangan natin ngayon, para maintindihan natin yung nakalatag na, ay yung illumination ng Holy Spirit. So, hindi tayo humihingi ng bagong revelation, hindi tayo binibigyan ng bagong revelation, ang binibigay sa atin ng Diyos, Banal na Espiritu, ay kaliwanagan para maintindihan yung binigay niya na written revelation sa Scriptures. So yung general revelation, pinapakilala ang Diyos, pero we will be condemned because there's no salvation there. Ang special revelation, tinuturo tayo sa kaligtasan. So ito na ang last, sabi ni Calvin, by the wisdom of God, He designates this magnificent theater of heaven and earth replenished with numberless wonders, the wise contemplation of which should have enabled us to know God. Ano daw yung mag-enable sa atin to know God? Sabi ni Calvin, yung magnificent theater ng heaven and earth. In short, sabi nga, dapat sapat na yung general revelation. Pero sabi niya, but this we do with little profit. Hindi natin magawa ito. Sarili natin. Therefore, that's God, invites us to faith in Christ. Faith, which by a semblance of foolishness disgusts the unbeliever. Ang kailangan natin ay yung faith sa kay Christ. Sa natin makikita si Christ, sa special revelation, Scriptures, sa Bible. So, anong matututunan natin dito sa pinag-aralan natin? Una, matutunan na tayo kung ano yung mali. Yung mali. Paunahan ko na pala ito. Yung una ay, ang revelation ay hindi experiential. Ang revelation ay objective. Ang revelation ay concrete na binigay ng Diyos, events, persons, na mayroong saving truth. No? Therefore, ngayon, even after ng mga apostles, wala nang binibigay na revelation ng Diyos. Ang binibigay sa atin ng Panginoon ngayon ay illumination.
pag-intindi sa ibinigay na. So, yun ang binibigay sa atin. Ini-enable tayo. Wala nang new revelation. Pangalawa na error na dapat natin iwasan ay yung na-discuss natin ito, nag-overlap yung mga simula pa lang kasi kaya nag-overlap yung sa necessity of scriptures saka dito sa general revelation. Ang general revelation ay nakakapagligtas. So yan ay error. Hindi nakakapagligtas ang creation, ang knowledge of God sa creation. Kapag tinignan natin ang langit, ako minsan pag tingin ko sa langit, nasa labas ako, may mga kasalanan ako hindi ko nire-repent. No? May mga thoughts ako na paano kaya kung hindi na lang ako maging believer. No? Tapos titingin ako sa langit, ang laki ng mundo. Itong himpapawid na nakikita ko, ano lang siya. Piraso pa lang to. Tapos yung Diyos, mas malaki pa siya dito. Nare-remind ako na mayroong tunay na Diyos. Hindi totoo yung mga doubts ko sa paano kung wala naman talaga Diyos. Paano kung wala naman talaga. Hindi totoo. Ang Diyos, paano yun? Pag tumitingala ako sa langit, nare-remind ako, hindi pwede. Hindi pwede walang Diyos. Tignan mo to, may gumawa dito, may mas malaki dito, at mananagot ako sa kanya. Babalik ulit ako sa special revelation to ask for forgiveness and to ask God, Lord, help my unbelief. Pero yun ay nagdadala sa atin sa knowledge ng existence at power ng Diyos. No? Kailangan natin ng special revelation ng Bible para marinig natin yung gospel na necessary sa ating faith. Ayan. So, necessary yun. Sabi sa Romans 10, 14 to 17. So, how will they call on Him on whom they have not believed? And how are they to believe in Him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? So, kailangan nila ng mangaral, kailangan nilang makapakinig, no? And then, how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful the feet of those who preach the what? Good news. Yung good news na yan ay special revelation. No? So, faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Special revelation yan. No? Ibig sabihin, paano sila maliligtas? Paano sila mako-convert? Paano sila maniniwala? Kung wala ang special revelation. Kailangan natin ng special revelation. Kailangan natin yung Bible. Application. May tatlong application tayo. Una, evangelism. Ibig sabihin, pag mag-evangelize tayo, pwede tayo mag-start sa creation, sa conscience, para ilig tayo sa conviction na accountable tayo sa harapan ng Panginoon. Kasama yan ang law. Kasama ng law yung creation, kakampi ng law, ng conscience, kakampi natin ang conscience. Pag nag-evangelize tayo, pwede natin dalhin yung hindi believer na ikaw mismo, alam mo na meron kang mga maling ginagawa. Alam mo na meron kang kasalanang kinocommit dahil yung conscience mo hindi nag-agree. At sinasabi ng conscience mo, mali yung ginagawa mo, kinakabahan ka, at yung yan yung ginagamit ng Diyos. No? Ano yun? General revelation yun. No? Alam ng taong mali, alam niya yung ano yung morality sa kanyang pagiging basic. And then, we can lead them to the gospel, special revelation. So, makakatulong sa atin to, general revelation and special revelation. Pangalawa, bilang believers,
we need to read both books rightly. The book of general revelation and the book of special revelation. Kasi ano yan, makakatulong sa ating faith. Ang makaka-appreciate ng general revelation ay mga believers. Kaya kapag pag tumingala ka sa langit, pag labas mo sa pit, tumingala ka sa langit, salamatan mo ang Diyos. Magpakilala siya. Basahin mo yung revelation. Basahin mo yung creation bilang katibayan ng may Diyos. Mas lumalalim ka sa science, lumalalim ka sa discovery, sa earth ng earth, sa universe, yun yung ipapakilala sa Diyos. Kailangan natin kilalanin na lahat ng ito may gumawa. Lahat ng ito ay created. Nino, ng Diyos ko. Nung nagligtas sa akin. Kapag hindi sa bahay, may mga pinapakinggan ng mga uh, video si Light tungkol sa creation. May mga syempre sa YouTube natuturo ng mga millions of years. Yeah, millions of years ginawa. Tapos palagi namin kinokorek. Sinasabi ko sa kanya, no, that's not true. God did not create that millions of years. Who created that? Simple catechism. God created that. Kailangan natin ma-appreciate yung general revelation ng Panginoon. Hindi natin nakikita yung Diyos sa Bible lang. Hindi. Pag tingala natin mula sa Bible, Diyos lang yan. Siya yung may gawa ng puno, ng bakal, ng kahoy, ng kuryente, ng bato, ng pagkain, lahat. Diyos. Wherever we look, it's God. Siya yung maaalala natin. So makikita natin ang creator, sustainer sa lahat ng ito. And then, we read the Bible like nire-reveal sa atin yung special saving revelation. So, read the two books rightly. Pangatlo, it should help us with our praise. Kapag nagpupuri tayo sa Diyos, we can praise God with an ascending manner. Nakuha ko ito sa Psalm 19. Di ba yung Psalm 19? Dito, ito yung tinignan natin kanina na the heavens declare the glory of God. Pero pansinin niyo, may pag-ascension ng pagpupuri. Dito sa chapter 19, mula verse 1 hanggang 6, pinupuri ng psalmist ang Diyos dahil sa general revelation. Tapos after ng pagpupuri niya sa Diyos sa general revelation, pinuri niya ang Diyos sa verse 7 sa law of the Lord. Hanggang dulo na yan. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold. Ano yung more to be desired? Word of God. Special revelation. More to be desired are special revelation than gold. Even much fine gold. Sweeter also than honey. Ano din sweeter than honey? Special revelation. And drippings of the honeycomb. More by them, by the special revelation, is your servant warned. In keeping special revelation, there is great reward. So ito yung papuri sa Panginoon. Panginoon, salamat. Ikaw ang lumikha ng creation at pinakilala mo ang sarili mo. Sa pamagitan na ito at sunod, na papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kasulat na kapahayagan mo. Hindi na nakalagay sa sabi. Sige, doon tayo nagtatapos ng ating study ng general at special revelation. Salamat sa Panginoon. Ito yung una sa 48 nating pag-aaral sa mga basic at foundational na mga Christian truth sa ating church.
ilan tayo? 19. Ayan. So, Lord willing, mas marami pang mga kapatid ang makasama, lalo na if unhindered. Sige, picture muna tayo bago tayo discussion. Sige, open po ng camera nyo, brethren and friends. Tapos, discussion tayo, mga realizations nyo, mga questions. Lalo na, medyo overlap siya dun sa 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 topic natin nung nakaraang Bible class. Sige. Hello, Rose. Kaladigot Arnel, magsusugod bahay dyan at Bulaga next week. Artista na. Hello po at Angel, Aya, Lex, Arvin, Biko Gino Mama, sila Pet, hello, Cheska, Baby Seth, si Kyle, kapatid ni hello Kyle. Si Kyle, akala ko si Art. Sige pa, 1, 2. Huwag ka tumawa, Ibon. Makikita 1, 2, 3. Okay. Sige, isa na lang. 1, 2, 3. Okay. Salamat. Si Sidney, open ang camera kung nagtakip naman ako mukha. Off lang siya. Sige po. Any comments or questions or realizations? Pwede sa comment or sa open mic. Hello, Pastor. Si Ate Angel po. Ate Angel. Hello po, Ate Angel. Account po kasi ito ni Aya. Share lang, po Aya. siguro yung gusto kong i-share. Salamat po sa study, Pastor. Meron ako po kasing feeling na kapag nag-share ako ng ng gospel, no, na naunahan ako ng pag-iisip na naawa ko sa mga, naawa ko sa kanila pagka nag-explain ka, ganyan, tapos, inisip ko wala silang, ang reason kung ba't hindi sila lumalapit sa Panginoon na nagsisik. Kasi kulang sila sa kaalaman, gano'n, di nila alam, parang gano'n. Nakakaawa, walang alam sa Bible, yung mga ganyan. Pero yung binabanggit niyo po kanina na kasi sa pa lang, parang ganyan, sa general revelation pa lang is ano, na-reveal sa lahat ng tao, even without yung word pa is pinapakilala na dun sa creation and sa conscience na ibinigay sa atin ng Panginoon, na meron na dapat silang knowledge na may Diyos
At ano, ganun, kung meron silang, tama ba yung pagkaintindi ko po? Na yung Yes, tama. kapag ka mga meron silang mga bagay na, although hindi po iyon na to the point na makakapag-save, pero knowing na merong divine ah, na kung saan sila Action. mananagot, ganun po. Ayun. Tama Ah, po ba na ganun yung kaisipan mo na, ay itong mga taon 'to ano, kulang sila sa kaalaman, gano'n. O dapat ay hindered sila ng kasalanan kaya hindi sila o dine-deny nila yung mga bagay na, evident naman kahit sa pagmulat pa lang ng mata nila, gano'n. Gano'n po ba? Mali po ba yung kaisipan na, ay kulang lang sila sa kaalaman kaya hindi sila malapit sa Panginoon? It's more on, dine-deny nila gano'n, kahit na meron na dapat silang knowledge, ganyan. may tama po doon ako. Kasi totoo naman na kulang sila sa kaalaman. Speaking of unbelievers, hindi lahat, pero may ilan na kulang sila sa kaalaman, sa special revelation, sa knowledge of the gospel. Pero hindi nila yung tinatanggihan dahil kulang sila sa kaalaman. Kung hindi dahil sa kanilang sin, sabi ng Ephesians 2, we are dead when we are dead in our trespasses and sins. Therefore, hindi sinisik yung Panginoon. Romans 3. No one, uh, no one is good, no, not even one. No one seeks God. Yun yung sunod na description. Galing sa Psalms. No one seeks God. So, hindi nila sinisik yung Diyos. At further knowledge ng Diyos dahil sa kasalanan. So, yun po yung pinaka-main hindrance. Pero yung knowledge ng existence ng Diyos, alam nila. Alam nila na ang Diyos ay banal, makapangyarihan, at mananagot sila doon sa Diyos na ito. Opo. Kaya merong mga idols. Pinipili nila yung idols. Kasi yung mga idols, hindi sila i-judge. Pero yung true God, na alam nilang hahatulan sila, yun ang dinedenay nila. Mm. Marami pong reasons kung bakit hindi interesado, parang ayaw, ng mga unbelievers. Maraming mga iba't ibang reasons. Pero isa yun sa reasons. Alam nila na Mm. i-confront ako ng tunay Mm. na Diyos na ito. Kailangan ko mag-repent. Kailangan ko sabihin na mali ako at tama ang Diyos. At ayaw ng sinner nun. Ayaw ng sinner nun. Sabihin na mali ako. Doon talagang mali ako ginawa ko sa buhay ko at Diyos ay tama. Uh, kailangan kong mag-humble down sa kanila. Ayaw ng sinner nun. Pero, habang nag-evangelize tayo, syempre, andun naman yung hope natin. Diyos yung kikilo sa puso. Sa Acts 2, si Peter nag-preach siya. And the people were struck to the heart. Sila mismo naghanap ng salvation. Si Lydia, sa book of Acts, God opened her heart. Kaya siya ay lumapit palalo ng lumapit kay Apostle. So, wag rin tayo mawala ng pag-asa pag mag-evangelize tayo. Kasama yun sa 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 pag-evangelize, yung i-reject yung message. Pero ang hope natin ay ikilos yung Diyos sa special revelation. Thank you po, Pastor. Ano yan, normal na experience yan kapag nag-evangelize. Yan eh, yung pag naglagay nga ng trucks, di ba? Paglingon mo, nasa kalsada na, itatapon mo lang. Even sa kinakausap natin, believers, parang walang ka-interest. Gusto iba pag-usapan. Yung gospel na hindi. Pero huwag tayo mag-lose.
Sige ba? Any other? Sige, Jero. Go, Jero. Parang may sinasabi ka dyan. Sige, sige, dito kayo magdebating dalawa. Sige, anyone? Question? Comments? Hello po, rinig po ako. Okay, go po. Ayan, thank you po sa discussion. Ang question ko po dun sa na yan, sa yung about sa suppressing the truth po. Question ko po, are we partaking in, kumbaga po muna, tawag dito, dahil parang yung context na yan for unbeliever, ganon, for us naman believer, are we partaking sa pagsosuppress ng truth kapag may mga pagkakataon, opportunity, na halimbawa may mga tao na nagdi-discuss about sa katotohanan pero nananahimik tayo, or may mga opportunity na may opportunity na pwedeng i-share yung gospel pero nananahimik tayo, nagpa-partake po ba tayo na sinusuppress natin yung truth na dala natin kapag di natin yung binabahagi sa ibang tao? Thank you po. Parang specific siya kapag may opportunity to share the truth pero hindi natin ginagrab yung opportunities na parang gano'n natin. Sige. Yes po, Pas. Magiging specific ako doon sa Romans 1. Ang specific kasi doon, suppressing the truth ay unbelievers, at yung unbelievers ay kilala niya yung Diyos, pero ayaw niyang paniwalaan yung Diyos. Worship niya yung creation, rather than the creator. Yun yung specific na. So, sinusuppress yung truth. So, yun ay totoo. Pero hindi ko siya ilalamp sa mga Christians. Alam niyo yung totoo, pero ayaw sabihin. Sa ganun ko. Siguro ang mas specific doon ay yung mga warnings ni Christ. Nasabi ni Jesus, if anyone will be ashamed of me, I will be ashamed of him before my Father in heaven. So, yun yung mga pagkakataon na rather mga texts na pwede natin gamitin. Hanapin ko lang. Ashamed. Hanapin ko lang para bas. Ayan. Sa Luke chapter 9, verse 26. Mark 8:36. Lagay ko dito. Ito yung mga verses na yun. Itong mga to, I think mas specific siya doon. So, pwede natin sabihin na whoever is ashamed of Christ, no? Magkakaroon din sila ng accountability sa Panginoon. Kasi ang kausap na dito, mga disciples. So, winawarn yung mga disciples. Luke 9:26, for whoever is ashamed of me, say Jesus, and of my words, ashamed sa Bible, kinakaya si Kristo, kinakaya yung salita ni Kristo,
Of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory and the glory of the Father and of holy angels. Then in Mark 8:38. Whoever therefore shall be ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. But whoever denies me before men, I also deny before my Father who is in heaven. So ito, mabigat to na claim ni Jesus. Hindi dapat ikahiya yung salita niya, lalo na kapag mayroong mga opportunities na issue. Pero hindi ko siya pwedeng ganon yung language, okay pa, sinusuppress ko yung opportunity, pero specific yung Romans 1 sa ibang context. Mas applicable. Any follow-up doon kung mga context. Okay na po, Pas. Thank you po. Sige, any other, si ano, Paul, add ko lang na hindi passive yung unbelief, active siya, na pagtanggi sa katotohanan dahil sa kasalanan, and this was our story, in our righteousness, idols ang binubuo natin, instead na lumapit sa tunay na Diyos dahil makasalanan tayo. Totoo yun. Kasi sa Romans 1, yung ginamit na salita ay active. Sa Romans 1, ang nakalagay ay who suppress. Active yung suppression na yun. Yung word na ginamit ni Paul ay parang kang merong bola o lobo na pinupush mo sa ilalim ng tubig. So yung lobo na yon, yung bola na yun, dahil may hangin siya sa loob, gusto niya lumabas sa tubig, pero pinipwersa siyang ilubog sa tubig. Ganun yung sense ng suppression. May pwersa, active, hindi passive, para hindi maalala. Yun yung comment ko. Thank you. Si Joel sabi niya, probably napansin na dati, pero thankful na mas malinaw ngayon. Question ko kasi dati na bakit kailangan i-distinguish yung general at special revelation, parehong galing kay God naman. Sa study at exposition ng Psalm 19, malinaw na nireveal yung distinction ng glory ni God in creation and glory ni God in His Word and redemption. Yes, I agree, bro. Very clear yung Psalm 19. Ang ganda. 1 to 5, general revelation. 6 onwards, yung law naman, written revelation. So, ang ganda. Mismo ang Diyos ang gumawa ng distinction para sa atin. Other comments? Sige po, wala na. Sabi ni Joel, add lang po sa discussion sa comment ito. Yung distinction by default in our sins, in our unrighteousness, according to Romans, pang sinasuppress, kaaway ng Diyos. Sabi ko sa Mark 9:38 to 41, who is not against us is for us. Yeah. And against the Diyos, kaya enemies of God ang nagsusuppress ng faith.
Sige po, wala na. Let's pray. Nalangin tayo kung wala na. Next, ulit, Saturday para sa ating lesson number 2 of 40. Yes. Diyos namin, kayo po ay pinapasalamatan namin sa aming pag-aaral at gamitin niyo po ito para mas makilala namin kayo. Matuto kami sa mga basic truth, mga foundational truth. Hiling namin, Panginoon, na gamitin niyo ito para mas lalo kami tumibay sa pananampalataya. Pundasyon namin ay maging nakabase sa katotohanan mo, sa nakasulat. Hiling namin, Panginoon, gamit mo dito para kami sa PRDC especially ay maging one page at united sa mga katuruan mo, katotohanan mo, at bawat isa sa amin. Ito ang tinatayuan at pinaninindigan. Maraming salamat po Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus. Good evening. Good afternoon po. Next, see you bukas, brethren. Happy Wednesday bukas.